Yes, finally, nagulantang ang lahat. Kakapasok lang, breaking news, ang daming bumaliktad dahil dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, eto na nga no. Pag-usapan natin itong administrasyong Marcos o mismo si Marcos Jr. Pag-usapan natin ang kanyang pagbagsak. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Bakit natin nasabi na unti-unti nang babaliktad ang kanyang mga kaalyado? Babagsak na talaga si BBM. Sa dami-daming controversies, sa dami-daming issues, ay nakikita natin sa mga balita na babagsak na ang administrasyong Marcos. Babagsak. Ayan po ay nakakalungkot ha. Hindi po tayo masaya niyan kasi kung babagsak ang administrasyon, babagsak rin ang Pilipinas. Pero, yan ang palatandaan na nangangailangan na po tayo ng bagong leader. Okay? Hindi na po natin kailangan ng leader na bangag. Dito sa vlog natin ngayon, medyo may napapansin tayo na yung mga dating kaalyado ni BBM ay bumabaliktad na at ayaw na siyang suportahan. Di ba? Ano yung payo ko kay BBM noon? Sa totoo lang kasi parang nakakatakot na rin kasi, di ba? No, kapag nararamdaman mong medyo humihina na, halimbawa kay PBBM, parang syempre mag-iisip ka kung ikaw importante sa iyo yung political career mo, kailangan sumayaw ka na sa tugtog, kailangan gawin mo na Di ba? Parang kailangan lunukin mo na ang dapat mong lunukin. Di ba? Parang yung katulad dati, di ba? No, kay PRRD, ang daming kapit kay PRRD. Nung nawala si PRRD, tapos nalagay sa alanganin si PRRD, daming nag-alisan kay PRRD, daming nagbaliktaran, kumampi sa administrasyon. Di ba? Naging dilawan pa nga ata. Tapos ngayon, parang tumatagilid ngayon ang bangka ni PBBM. Parang babaliktad din sila. Ganyan ang politika Parang showbiz plastikan. Ba? Huwag kang masyadong kampante, BBM, na yung mga nakapalibot sa'yo ay totoo. Kasi po, hindi lahat ng mga kaibigan mo, yung mga magagandang ngumingiti sa inyo araw-araw ay kakampi mo. Babaliktad yan as soon as wala ka ng power, BBM. Totoo yan. Most likely, yung mga nakapalibot sa inyo ay maganda yung ngiti nila kasi may kapangyarihan ka pa, may makukuha sila sa inyo, 'di ba? Meron tayong mga kaibigan na ganyan 'di ba? Yung mga taong alam nila na may makukuha pa sila sa inyo ay didikit at didikit yan sa inyo. Marami akong kaibigan na ganyan. Kumbaga parang sinasabi nila maaga pa naman Maaga pa naman. Kumbaga hindi malayo pa naman 2028, dikit muna ako dito. Kapag medyo alanganin na sa 2027, doon ako hihiwalay. Kumbaga parang linta may nasisip-sipan dugo. Na didikit lang yan sa'yo kasi may makukuha sila. Pero itong in the case of Bongbong Marcos, kung saan ka pupunta, nakapalibot sila sa inyo. Kasi yummy ka pa sa paningin nila Yummy. Presidente ka pa. Pero noong nagdeklara si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi may ipapakita akong video sa inyo na dati itong sumusuporta sa administrasyong Marcos. I'm talking here of the House of Representatives. Ang mga kongresista, di ba? Lagi kong binabanggit dito sa vlog ko, di ba, na one of these days babaliktad yung mga kongresista na yan. May nagparamdam na. Ay ba?
may nagparamdam na ayaw nilang suportahan ang impeachment complaint sa Kamara laban kay VP Sara. Di ba sabi ko sa inyo? Kaya nga, lagi kong pinapayuhan si BBM yan sa mga vlogs ko, no? Na igat ka. Kasi nangyari na yan kay former President Duterte. Alam mo, sa totoo lang etong impeachment ni VP Sara parang nagiging mabagal. Hindi katulad nung una. Talagang ang bilis ng pacing sa Kamara eh. Talagang mabilis nilang ipinasa doon, mabilis nilang inanom. Pero ngayon parang nahihirapan na silang pagkasundo-sunduan yung na yan. Impeachment eh, parang nagkakagulo na sila dyan eh. 'Di ba? Pero kung tutuusin, medyo pa lang yung malalaman natin ngayon na merong mga taong nagbabaliktaran o may mga taong bumibiti na dyan. Pero malalaman natin yan talaga sa 2027. 'Di ba? Malalaman natin. Doon natin malalaman kung sino yung mga taong matitirang matibay sa ganyan. Noong time na si former President Duterte ay malakas pa at meron pa siyang the first 3 terms, the first 3 years ng kanyang pagiging presidente ng Pilipinas ay halos lahat ng mga kongresista ay sip-sip kay Duterte. Kung pwede palang humalik sila kay Duterte, humalik sila. Gawin nila ang lahat. Ganyan rin ang nangyari kay BBM. Nakita na natin yung pattern ng mga politicians na ito. At ngayon naman, Daming ang bilib na bilib sa ginawa ni PRRT noon eh. Tapos ngayon, naging masama na eh. Lalo na yung war on drugs si PRRT. Ang dami-dami nilang pumupuri doon. Ginagaya pa nga ng iba, di ba? Ngayon. Kita mo. nakikita natin na parang ayaw na nilang sumuporta sa impeachment ni VP Sara. At alam ko, babaliktad ito. Babaliktad ito na doon na sila susuporta sa bagong may kapangyarihan. At alam naman natin yan, may nakikita tayong mga videos kay VP Sara na talagang it's a clear evidence na mahal siya ng taong bayan at mananalo. Kasi, mantakin nyo, sa isang mga gatherings, sa isang malaking event na kung saan invited itong si VP Sara, ay nagkakagulo po ang taong bayan. Halos yayakapin si VP Sara, nakikilig sila, naghihiyawan dahil sa presence ni VP Sara sila ay tuwang-tuwa at masaya talaga sila. Ako talaga nakita ko yung isang video ni VP Sara na grabe yung pagtanggap ng tao sa kanya. Kasi sa totoo lang, yung sinasabi ng mga nakaupo sa posisyon, na si VP Sara ay masamang tao, kung ano-anong binibintang sa kanya, na hindi na siya minamahal ng taong bayan, gusto na siyang tanggalin ng taong bayan. Di ba ginagamit nila yon kay VP Sara, na mga taong bayan daw gustong mag-impeach kay VP Sara. Kung ang taong bayan ang gustong mag-impeach kay VP Sara, bakit lahat ng mga lugar na pinupuntahan ni VP Sara ay pinagkakaguluhan siya? Tinatanggap siya ng buong puso. Hindi katulad ng iba dyan. Pumupunta sa isang lugar, parang wala lang. Parang wala silang nakikita. Parang natural lang na ikaw, pumunta ka rito sa lugar namin, politiko ka, parang ayun lang. Pero si VP Sara parang artista sa Hollywood, pinagkakaguluhan. Kitang-kita nyo naman, sa dami ng pinaparatang sa kanya, sa dami ng paninirang ginawa sa kanya, bakit ganun pa rin yung pagtanggap ng tao sa kanya? Siguro sa mga nakaupo sa posisyon, hindi siya tinatanggap ng ganyang kainit. Pero ang importante yung taong bayan ang tumatanggap sa kanya ng ganyan. Doon siya panalo. At doon naman talo yung mga tao nagrereklamo sa kanya. So, syempre, itong mga bagay na ito ay nakikita ito ng mga House of Representatives, yung mga kongresista dyan. E di syempre, ayaw nila na matapos ang kanilang karir. So, anong gagawin nila? E di syempre, palubog na yung barko ni BBM, ano yan? Tatalon yan sa barko ni VP Sara. Diba? Tatalon yan sa barko ni VP Sara. Yan ang punto natin dito, okay? Ito. Ipapakita ko itong balita na ito. Kayo nang humusga, ito, i-play natin. By the way, like and share Like at and subscribe, share, follow Don Mar TV. Okay? Yes. Ito. Panoorin nyo ito. Samantala, posibleng hindi suportahan ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa Hindi na suportahan. Ayun na palakpakan natin. Itong NUP na ito yung pinakamalaking partido dyan sa House of Representatives. Yung araw. Dati sumuporta ito sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, parang nagdadalawang isip na yan. Yung sinasabi natin. Parang ngayong bumabagal ang impeachment ni VP Sara dyan sa Kamara. Kaya parang gumagana na rin ang isip nila.
Siyempre, kung mahal mo ang iyong political career, huwag kang magmadali, 'di ba? Dahan-dahanin mo lang at baka pag sa pagmamadali mo, ikay matalisod. Di ba? Pero ngayon, anong nangyari? Mukhang ayaw na nilang suportahan. Ayaw na nilang suportahan, Siyempre, di ba? nag-iisip na yan. Ay, sabi ko sa BBM, hindi ka naniniwala eh. Para ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Miyerkules ng gabi, February 25, nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang Bahay, mala. Ah, Parang naghihintay sila ng bagong ebidensya. Parang hindi sila tanggap na lang ng tanggap. No, sige, okay na yan. Pwede na yan. Basta suporta kami sa impeachment. Hindi na parang ganun. Hindi na sila ganun ka-agresibo sa impeachment ni VP Sara. Kasi yung una, palpak eh. Baka mamaya pag sumablay na naman yan, ako, yari na naman. Di ba? Pinakita pa nga yung mga litrato ng mga pumabor sa impeachment ni VP Sara. Oh. Kaya nga nagkatalo-talo yung iba ron eh. Noong 2025. ito yung reason ng NUP ha. I'm talking here of the NUP. Ito party list ito eh. Mahigit sila yung pinakamalaking party list sa House of Representatives na ang daming miyembro. Aabot ng 40 plus. Ang dami na yan, okay? Kung hindi po ito susuporta itong grupong ito, goodbye impeachment. Wala na. Ito yung ano nila babasahin natin. At this stage, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been subject of prior inquiries and extensive public hearings, unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for impeachment complaint. The NUP will most likely not vote in favor of this measure. Ayun. Kasi kung wala silang makita na sapat na reason o ebidensya na dapat i-impeach si VP Sara, ayaw nilang suportahan. Kumbaga, kailangan parang kumbinsihin niya sila ngayon na kailangan kumbinsido kami sa mga ebidensyang ilalabas ninyo. Pero kung mababaw lang yung ebidensya ninyo, hindi kami boboto o papabor sa impeachment ni Sara Duterte. Parang choosy na sila ngayon, hindi na katulad ng dati. Yun ang mga marunong mag-isip. Diba? Ang sakit naman. Di ba? Alam nyo, ang NUP, dapat ganito rin ang ginawa nyo noon kay VP Sara. Sa bagay, may maleta siguro. Di ba? Ano sabi ni VP Sara? Pera-pera lang yan. Kailangan ng kaching-kaching. Kaching-kaching-kaching. Baka kulang kumbaga para silang sasakyan, di sila tatakbo pag walang gasolina. Ngayon ata, parang wala na atang gasolina eh. Bukod doon sa gasolina, kung meron mang gasolina, syempre baka nag-iisip na rin sila. Diba? Doon na lang natin ilagay. Huwag na yung kung walang gasolina. Kaching, kaching, kaching. Kaya ayaw na nilang suportahan ang impeachment complaint kasi wala nang maleta eh. Naubos na yung maleta. Maleta na lang natira. Syempre, nag-iingat siguro sa mga maleta ngayon kasi alam niyo naman, mainit ang usaping maleta. Tsaka hindi na ngayon pwedeng mag-ano-ano ng pera mga pamudbud ng pera. Hindi na pwede kasi na-issue na yan eh. Once na mayroong gumamit ng mga ganyan, malamang ko talagang yan ang ikapapahamak nila eh. Mamaya may sasabihin ako sa inyo may grabing ebidensya patungkol dyan sa maleta na yan kaya ayaw na naming suportahan yung impeachment ni laban kay VP Sara eh. Wala na kasing maleta eh. Wala na, parang lumalamig na. Anong sabi ko sa iyo BBM? Wag kampante ng kampante. Kasi alam nyo, no? Ako, imagine Hindi, yung kampante, gaya nung eleksyon ng 2025, di ba? Masyado silang naging kampante sa alyansa. O, kita mo. Si Lito Lapid lang ang nanalo. Di ba? Mahirap talaga magpakampante ngayon. Kahit sabihin natin nasa iyo yung makinarya, nasa iyo yung posisyon, nasa iyo lahat. Mahirap talaga kasi kung hanggat hindi mo nakukumbinsi yung mga tao, hanggat hindi lumilinaw ang utak ng mga tao sa iyo, malabong makakuha ka ng suporta. 'Di ba? Kasi ang tao talaga ang nagluluklok diyan sa mga nakaposisyon na 'yan. Kaya nga 'di ba, yung ano na 'yan, yung PI na 'yan, 'di ba? Gusto nilang
mapatupad dati kasi talagang mawawala na ng karapatan yung mga tao na bumoto. Eh buti na nga at naharang yung PIPI na yan. 'Di ba? Isang presidenteng matino na si former President Duterte, ginigipit nga ng mga kalaban nung wala na siya sa gobyerno. Oo. Now, ang tanong ko, how much more itong si Bongbong Marcos ngayon na ang daming issue tungkol sa kanya? Imagine, the flood control anomaly. Kasali man siya dyan sa issue na yan. What do I mean kasali siya? Kasali siya na nabanggit ni Zaldico. So, hindi pa husto. The people is not satisfied with the reaction of the Malacanang. Yes. Kung paano inexplain nila ang kanilang sarili. Merong mga taong bayan, most but not all pero majority of the Filipino people naniniwala na may kinalaman si Bongbong Marcos sa flood control anomaly. Naniniwala sila. Ayon, at ating natungayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.